Natanggap na ng tricycle drivers ang kanilang cash assistance sa Northern Samar bilang tulong sa mataas na presyo ng krudo. Habang nagtapos naman sa Fish Farmer Field School sa Zambales ang abot sa 30 magsasaka. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Kinumpirma naman ng DSWD Eastern Visayas na nakatanggap na ng kanilang cash relief assistance ang mga tricycle drivers mula dito sa lalawigan ng Northern Samar sa nagpapatuloy na pamamahagi nito. Bahagi pa rin ito sa malawakang distribution na ginagawa ngayon ng nasabing opisina ng DSWD, tulong para sa mga drivers na naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng krudo. Ang nasabing mga drivers ay nakatanggap ng 5,000 pesos. Ngunit 3 bayan pa lamang dito sa lalawigan ng Northern Samar ang nakatanggap na nasabing payout, kung saan ang nasabing mga tricycle drivers ay mula sa mga bayan ng Katarman, Lauang at San Roque. Patuloy pang paghihintay ng iba pang tricycle drivers mula sa ibang bayan sa lalawigan ng Northern Samar na kasali sa nasabing payout. Ngunit ayon sa DSWD Eastern Visayas, patuloy pa naman ang pamamahagi sa iba pang munisipyo ng Rehiyon 8. Mula sa MBC TV Network News, RH34 Jane Galit Bantayan ng DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nasa likod ngayon ng Rias na bakal ng Bautista Pangasinan Police Station ng isang 22 anyos na binata na residente ng barangay poblasyon na nabanggit na bayan, top 3 most wanted person regional level matapos itong masakote kahapon ng umaga. Ayon kay Bautista Acting Chief of Police Captain Ryan Parica, ang matagumpay na pagka-aresto sa suspect ay katuwang nila ang Regional Intelligence Unit 1, PIT Pangasinan, PIDMU at Provincial Intelligence Unit. Ito'y sa bisya ng warrant of arrest na pinalabas ng Regional Trial Court Branch 50 Villasis sa 3 kaso ng statutory rape with no bail bond recommended. Sa ngayon ay hinihintay na lamang ng mga otoridad ang ilalabas na commitment order ng hukuman upang mailipat ang akusado sa BGNP. Mula sa Action Radio Pangasinan para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pajardo, RH34, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagtapos ang 30 magsasaka mula sa San Marcelino sa Peace Farmers Field School ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources BIFAR na nakatuon sa monoculture ng sex reverse tilapia sa grow out pound. Ito ang kauna-unahang pagsasanay sa Zambales at ikalawa sa Central Luzon. Layunin ng programa na mapataas ang produksyon at kita ng mga peace farmer at mabawasan ang pag-angkat ng tilapia. Ayon sa Municipal Agriculture Office, target itong maging self-sufficient ang bayan sa produksyon ng tilapia. Sa loob ng 4 na buwang pagsasanay, tinuruan ang mga kalahok ng mga makabagong pamamaraan sa aquaculture kabilang ang best practices at disease management. Tiniyak din ng lokal na pamahalaan ang patuloy na suporta sa mga programang magpapaunlad sa sektor ng agrikultura at pangisdaan. Ang programa ay pinangasiwaan ng Municipal Agriculture Office, katuang ang BIFAR Region 3 at Provincial Agriculture Office. Para sa MBC TV Network News, RH37, Danny Kumilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.